Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Para sa maraming tao, mahirap aminin, mahirap tanggapin kanilang pagkakasala, maging mga kamalian din. Hindi maatim ng kanilang damdamin, akuin, yakapin, kahinaang kanilang angkin. Kaya sa tuwina o madalas na nangyayari, sa harap ng pagkakamali, kailangang maghanap ng masisisi. Mga kapwang itinuturo ng daliri, sila daw ang nagtulak sa kasalanang nangyari. Sila daw ang dahilan ng pagkakamaling nakita sa sarili. Bakit nga ba hindi madali na buong kababaang loob sabihin, tangkilikin, kahinaang taglay natin? Bakit nga ba hindi madaling kuhanin sa mga palad natin, mga bunga ng kamaliang nagawa ng katauhan natin? Hindi mahawakan mga nagawang kasalanan, dumaang sa buhay ng mga pagsalansang. Ano ang dahilan, ano ang pinanggagalingan, ano at ipinipikit ang mata at ayaw masdan ating mga katotohanan. Ang salmo ngayoy paksa ay awit ng pagmamakaawa. Miserere kung tawagin ng mga dalubhasa. Ito raw ay himig ng paghingi ng kapatawaran sa Diyos na ang tanging nais ay kaligtasan ng mga minamahal na nilalang. Tignan, ang umaawit ay mayroong pusong mababa. Nalalaman niyang sa harap ng Panginoon, siya ay isang dusta. Sa harap ng may kapal, siya ay nangayuyupapa. Pagsisisi ay may luha, habag ay hinihintay sa may likha. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon na din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ako ay linisin, sala ko ay hugasan, at ako'y puputi ng walang makakapantay na larawan. Kanyang ibinubukas kanyang wasak na kalooban. Nagtitiwala sa Panginoon, umaasang siya ay kaaawaan. Pakiusap niya sa may likha, siya sana ay bigyan ng isang dalisay at mababang kalooban. Ito ang mga salita na totoong nanggagaling sa isang tunay na nagsisising loobin. Inuusal na isabihin, isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo sa akin ang papaghariin. Kaya naman si Jesus din ay nagpanayam doon sa bundok noong mga panukala niya sa mga alagad ay ipinaalam. Mapapalad daw ang may malilinis na puso sapagkat ang Diyos ng kabutihan ay kanilang mamamasdan. Ito ay pinaliwanag din ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga Romano. Sinabi niyang sa Diyos ay magpasalamat, bagamat noong tayo ay alipin pa ng kasalanan, isang masunuring puso mula sa kalangitan tayo ay binigyan. At ito ay nagdala sa mga nilalang patungo sa kaligtasan. Kung ating susuruyin laman ng mga loob natin, totoong hindi maitatanggi mga duming nakaukit sa buhay natin. Ngunit ang salmong inaawit ay may dalang mabuting balita. Ang may kapal sa mga nagkasalang nilikha ay naroon pa rin at puno ng awa. Ang mahalaga ay may pusong nagsisisi, isang taong walang itinuturong iba, tinatanggap sa kanyang sarili. Kahinaan at kamalian, taglay ng makalupang kalikasan, hindi niya tatanggihan, buong kababaang loob kanyang hahawakan. Ang Kristiyano daw ay hindi isang taong perpekto. Hindi niya itinataas ang kanyang noo sa mga kabutihan na kanyang natamo. Siya daw ay may malalim na pangunawa ng totoong pagkatao, paulit-ulit na nagtitiwala sa habag ng Diyos na totoo. Ang Kristiyano ay maligaya hindi dahil siya'y walang pagkakasala. Siya ay totoong masaya sapagkat kapatawaran ay naranasan niya. Kaya't palagiang nasa kanyang mga labi, mga awit ng pagpupuri para sa Panginoong ilang ulit siyang kinuha sa buhay na sawi. Kaya ngayon sa atin ay inihahayag, magtiwala, ipagkatiwala ang ating mga sarili sa may likhang puno ng habag. Huwag sanang mahiya mga puso nating duwag.
Mga kamalian at sala sa Kanya ay ihayag. Ang ating Diyos ay hindi isang bulag, Kanya nang nababatid bago pa man natin isaad. Ngunit siya ay naghihintay ng isang damdaming tulad ng sa bata, isang paslit, isang anak na bumabalik sa kanyang pag-aaruga. Isang taong napatawad ay walang takot na magsasalita. Pupurihin ang may kapal sa gitna ng madla. Pangalan ng Diyos ay dinadakila, magpakailanman pagdadangal sa may kapal ang kanyang winiwika. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang-unang, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.